Mayang adlaw mga higalag mga kaigsunan ayan sa bita sa ato pagtuon sa ato nga leksyon no. Ang uluhan sa ato pagtuon niini nga adlaw God's ideal and remedial wills. Mao kini ato ang hatagan sa pagtagad niining adlaw. So, agig padayon nagaingon sa ato nga leksyon, read Ephesians 1:9 to 11. What is this text saying about predestination? And then, are some people predestined to be saved and others to be lost? Mo ni ang pangutana, no? Tama ang pangutana mga higalang magisunan, no? Unsay giingon niining mga teksto ha bahin sa predestination o predestination. Ang ubang mga tao ba gitakda ng daan aron maluwas ug ang uban mawala? Mao ba ni ang buot pasabot aning predestination nga giisgutan? Now, atong basahon ang Episo, no? 1:9 ngadto sa 11. So, ato nang basahon mga higala o mga kaigsunan. Episo, mga bersikulo 9 o ngadto sa 11. Ingon din bersikulo 9 sa ayang kapitulo 1 sa Episo, kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot iyang gipahibalo kanato ang tinago may tungod sa iyang kabubuton. Sumala siyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo. Iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon ini gabot sa tukma nga panahon. Laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Bersikulo 11. Pinaagi kaniya, pinaaging kang kinsa, usab kita mahimong panulondon. Kita gibutan ng daan sumala sa katuyuan sa nagpalihok sa tanang mga butang sumala sa laraw sa iyaang pagbuot. No? So, karon atong padayonon ang ato ang pagtuon mga higalag mag-isunan. No? Sa dili pa atong basahon katong nga teksto. No? Diretsoon na lang nato sabi niya, actually mabasa na to. Ako lang yung basahon. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. John 16:33. Dahil sa Cebuano, kining mga butanga gisulti ko kaninyo aron nga kanako makabaton kamo kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagulanan apan paglipay gibuntog ko na ang kalibutan, no? Dinhi mga higalag mga kaigsunan, nagaingon sa ato nga pagtuon, the Greek term translated predestination here and elsewhere in scripture, prohorizo, does not itself teach that God casually determines history, no? Ang pulong ang Griego nga termino nga gihubad nga predestination dinhi ug sa ubang bahin sa kasulatan gitawag og prohorizo. Wala mismo magtudlo nga ang Dios mao'y hinungdan sa pagtino sa kasaysayan, no? Rather, the Greek term simply means to decide beforehand. So, hinunua ang Gregong termino yanong nagkahulugan pagdesisyon daan. No? Sumpay sa atong pagtuon. Ingon din of course, one can decide something beforehand unilaterally, or one can decide something beforehand in a way that takes into account the free decisions of others. No? Unsa di ay mga higalag mga kaigsunan. Siyempre, ang usa makahukom sa usa ka butang nga daan sa unilaterally, no? Murag usa nga paagi. O ang usa makahukom sa usa ka butang nga daan sa paagi nga
gikonsiderar ang libre nga mga desisyon sa uban. Scripture teaches that God does the latter. No? Ang kasulatan nagtudlo nga ang Dios ang nagbuhat diri dapit sa ulahi. So duha man ni kabuok. So one can decide something beforehand in a way that takes into account the free decision of others. Muni ang gitudlo sa kasulatan mag-igsunan. No? So, padayon ta, nagaingon din mga higala o mga kaigsunan. Ingon pa din here and elsewhere, for example, Romans 8:29 and 30, the term translated predestined refers to what God plans for the future after taking into account what God foreknows about the free decisions of creatures. No? Dinhi og sa ubang bahin o ubang dapit pananglitan sa Roma 8:29 ug 30, ang termino nga gihubad nga gitakda ng daan predestined nagtumong sa plano sa Dios sa umaabot human makonsiderar ang nahibaluan ng daan sa Dios bahin sa gawas ng mga desisyon sa mga linalang. Thus God can providentially guide history to His desired good ends for all, even while respecting the kind of creaturely freedom that is required for a genuine love relationship. Sa ingon, ang Dios makagiya sa kasaysayan sa iyang gitinguha nga maayong katuyuan alang sa tanan. Bisan kun gitahod ang matang sa kagawasan sa binuhat nga gikinahanglan alang sa usa ka tinuod nga relasyon sa gugma. Dugang sa ato nga pagtuon mga higala. Ephesians 1:11 proclaims, ingon din sa ato ang pagtuon, that God works all things according to the counsel of His will. Ang mga taga-Episo 1 versikulo 11 nagpahayag nga ang Dios nagbuhat sa tanang mga butang sumala sa tambag sa iyaang kabubuton. Does this mean that God determines everything to happen just as He desires? Nagpasabot pa kini nga gitino sa Dios ang tanan nga mahitabo sumala sa iyang gitinguha. Read in isolation, Ephesians 1:9-11 might seem to affirm this view. Basaha ang nag-inusara ang mga taga-Episo 1:9 ngadto sa 11 daw nagpamatuod niini nga panglantaw. Sumpay niini mga higalag mga kaigsunan. Ang atong leksyon nagpatinaw. However, this interpretation would contradict the many texts we saw earlier that show that people sometimes reject the will of God. Diba? Unsa kuno o unsa di ay mga higala? Hinoon kini nga interpretasyon musukwahi sa daghang mga teksto nga atong nakita sa sayupa nga nagpakita nga ang mga tao usahay musalikway sa kabubuton sa Dios. Lucas 7:30. Compare with Luke 13:34, Psalm 81:11-14. So matandi ni mo ni ang Lucas 7:30 ngadto sa Lucas 13:34 ug sa Salmo 81 mga bersikulo 11 ngadto sa 14. If the Bible does not contradict itself, how can these passages be understood in a way that is consistent with one another? No? Kung ang Biblia wala magkasumpaki sa iyang kaugalingon, sa unsang paagi, masabtan kini nga mga tudling sa paagi nga nahiyon sa usag-usa. Agig padayon mga higala, nagaingon sa ato nga pagtuon.
No? Ingon pa din This passage makes perfect sense if one simply recognizes a distinction between what we might call God's ideal will and God's remedial will. No? Dinhi mga higalag mga kigsunan. Kini nga tudling adunay hingpit nga kahulugan kung ang usa yano nga makaila sa usa kakalainan tali sa kung unsa ang mahimo natong tawgon nga maayo nga kabubuton sa Dios o ang kabubuton sa pag-ayo. No? Dunay kabubuton sa pag-ayo, dunay gitawag pug ideal will. God's ideal will is what God actually prefers to occur, and which would occur if everyone always did exactly what God desires. No? Ang ideal nga kabubuton sa Dios mao ang gusto sa Dios nga mahitabo o nga mahitabo kon ang tanan kanunay nga nagbuhat kon unsa ang gusto sa Dios, mga higalag mga kaisonan. Onya, sa sumpay, God's remedial will, on the other hand, is God's will that has already taken into account every other factor, including the free decisions of creatures, which sometimes depart from what God prefers. Unsa di ay mga higalag mga kaisonan, ang remedial nga kabubuton sa laing bahin mao ang kabubuton sa Dios nga gikonsiderar na ang tanang butang, lakip ang gawas nung mga desisyon sa mga linalanga usahay mubiya sa unsay gusto sa Dios. No? Ephesians 1:11 appears to be referring to God's remedial will. No? Ang Episo 1, versikulo 11, mopatim-aw nagtumong sa kabubuton sa Dios. No? Ang gitawag remedial will, mga higalag mga kisunan. No? Sa panapos nga bahin sa ato ang leksyon, nagaingon din. So powerful is God's foreknowledge of the future that even knowing all the choices, including the bad choices that people will make, He can still work all things together for good. Romans 8:28, no? So, kung imong lantawon pag ayaw mag-isunan, gamhanan kaayo ang pagkahibalo. Daan sa Dios sa umabot nga bisan sa pagkahibalo sa tanang mga pagpili, lakip sa daotang mga pagpili, nga himuon sa mga tao, siya makahimo gyapon sa pagbuhat sa tanan nga mga butang alang sa kaayohan. Pangutana nagingon din what comfort can you draw from this truth? Unsa ang kahupayan nga imong makuha gikan niini nga kamatuoran? No? Mga higalag magkigsunan, God's ideal and remedial wills, no? Sirhan nato ang ato ang pagtuon niining mao nga adlaw pinaagi sa pagampo. Gamanan maluluyo namo nga mahal na akas mga langit, kami magpasalamaton sa kaygiyonan ng imong gihatag. Salamat sa imong pagpahinumdum nini nga among maila ang imo ang kabubuton kaysa remedial wills, no? God's will and remedial wills. Nasayod kami Ginoo nga ikaw nahibalo sa mga butang apan ikaw mo'y ang imong tuyo ang tao mosunod sumala sa imong kabubuton apan dili gayud kini magpugos sa desisyon sa tao. Salamat kay Ginoo sa mong kaluoy. Uban ni kami ning adlaw, uban imong grasya ug panalangin. Pasayloa kami sa among sala ug nga kining tanan amo gilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen.